Sa ikapitong araw ng paglikha, habang ang Diyos ay namamahinga, may naganap, lihim na tagpo sa puso ng kabundukan. Purihin ang Diyos! Purihin natin ang Panginoon! Ang araw na ito'y gawa ng Diyos! Kalaro! Purihin natin ang Panginoon! Ang araw na ito'y gawa ng Diyos! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos! Kalaro! Kunin natin ang mga gamit. Nagulat ako sa iyo, Naaga ka sa usapan natin. Ay, iba paano masyadong matagal pa ang araw na ating pagkikita. Nainip ako. Marami po sa lubog sa'yo. Ganun pa ako, sige. Ito sa akin. Nagulat ako pero magandang sorpresa. Kunin mo na yung kaya mong daling kalaro. Aba, kalaro. Mukhang marami kang dala ngayon, Wow, talagang sinadya ko magdala ng napakaraming sorpresa sa inyo ngayon. Lalong-lalo na sa iyong mga anghel na biyaya ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kawalan Diyos. Alam mo, kagabi, nanaginip ako. Isang napakasamang panaginip. Sa gitna ng dilim ay nagising ako sa malakas na atungal ng isang halimaw. Nang tingnan ko rumaragasa ang isang malaking baboy damo. Sinasagasaan ang aking mga pananim. Kinakain ang aking mga alagang hayop. Sa pag-aalala ko na baka ako naman ang balingan, tumakbo ako ng tumakbo. Hanggang sa nahulog ako sa isang malalim na bangin. Nagising ako ng uhaw na uhaw. Mapalad ka, kalaro. Dahil sa ang panaginip daw ay kabaligtaran. Kapag ikaw ay namatay, bibigyan ka ng mahabang buhay. Panahon pa ni Abraham ay kinakausap na ng Diyos ang tao sa panaginip. Ginagawa niya noon, gagawin niya sa habang panahon. Ito ay isang mensahe, isang babala para sa kanyang mga anak. Kumilos na kayo. Ipaghanda ninyo ng isang masaganang hapunan ng inyong kaigna. Pumili kayo ng pinakamatatabang inahin dyan. Mag-ihaw din kayo ng gansa. 2. Opo, Ama. Banal naming Ama, kami ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng kasaganaang ipinagkakaloob mo sa amin. Ibinabalik naming lahat ang papuri sa iyo. Mahal naming Ama, sana'y maging karapat-dapat kami sa iyong pagpapala. Amen. 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 Abay, kalaro, masyado naman yatang napakarami nitong inihanda mo. Ay, sobra-sobra sa atin.
hindi ko na tuloy malaman kung anong aking kakainin eh. Chigna, sabi niyo sa amin kanina bago tayo kumain, may pasalubong kayo para sa amin. Oo nga pala. Sandali lang at kukunin ko. Ito. Ito, pasalubong ko sa'yo, Talia. Ay, ang ganda, Chigna. Maraming salamat po. Napabango. Sa'yo pa. Sige, Susukat mo lang po. Aning, ito naman ang para sa'yo. Ito, paborito mong kulay. Natitiyak kong magugustuhan mo ito. Halika, sukat mo. Bagay na bagay sa'yo ito. Naku, maraming salamat ho, Chigna. Bagay na bagay ho sa akin ito. Sukatin ko lang, ha? Sige. At bilang panganay sa inyong magkakapatid, siyempre, espesyal ang para sa'yo. Bagay na bagay sa'yo, Anika. Naku, maraming salamat po, Chigna. Maraming salamat po. Ang ganda-ganda po nito. Sandali lang po, susukat ko lang po. Salamat po. Bagay ba sa akin? Ay, kang anong bigay sa'yo ni Chigna? Hulaan nyo. Sige na, sabihin mo na. Ano ba? Eto, oh. Ang ganda, no? Ay, ikang, akin na lang yung isa. Ayoko nga, hindi pwede. Hiyang-hiya na ako sa'yo, kalaro. Mula't-mula pa eh. Hindi ka nagsasawang magpabalik-balik dito para hatiran kami ng aming mga pangangailangan. Ano ba naman yung ipinapalit ko sa'yo? Kamote, mga bayawak na nahuhuli ko dyan, biik, itlog, kambing, na maaari mo naman mabili sa bayan. Basta yung akin, alam matagal ko ko na maganda. gusto magkaroon yan eh. Bigay ito sa akin ni Chigna. Kung gusto mo, edi humingi ka rin sa kanya. Huwag ka na mahiya sa akin, kalaro. Dahil pareho naman tayo parang sirang plaka eh. Ilang ulit ko mo sinabi sa'yo na hindi ako titigil ng kapupunta rito hanggat hindi kita na ibabalik sa bayan kasama yung mga anak mo. Yan ang pangako ko sa ating kapatiran eh. Ano magagawa ko? Yun lang kaya ang dahilan? Si kalaro naman, bakit? Meron pa bang magiging ibang dahilan? Patatawarin mo ako, kalaro. Pero hindi nagbabago ang aking pasya. Mamamatay na ako dito sa bundok. Hindi ako bababa ng bayan. Ama, Ay, tingnan niyo yung mga binigay sa amin ni Chigna, oh. Ang ganda, no? Oh, tingnan niyo. Ang ganda-ganda na bigay sa akin ni Chigna, oh. Bagay na bagay sa akin ni Talia, oh. paano yung mga anak mo? Ang aking mga anak ay kasama kong mamamatay. Dito, sa bundok. Alam mo, kalaro, ang sabi ng ating kapatiran, dinala mo raw sa maling pananampalataya ang iyong mga anak. Ikaw raw ay isang baliw. Wala akong pakialam sa sinasabi ng tao. Ang mahalaga sa akin ay ang sinasabi ng Panginoon sa banal na aklat tungkol sa paghuhukom. Kalaro, ang pinag-uusapan nating paghukom ay pag dumating na sa isang tao ang hustong pag-iisip na malaman niya na ang kanyang ginagawa ay tama o hindi. Palagay mo ba ikaw ang tama? Paano naman kami nakakarami? Kami na mali. Hindi laging tama ang nakararami. Hindi mo ba nauunawaan kung bakit hanggang ngayon naririto pa rin ako sa bundok na nag-iisa at iniwan ko na kayong lahat na nakararami sa bayan? Ay, nako, kalaro. Huwag sana ipahintulot ng Diyos na ang nangyari sa iyong asawa ay mangyaring muli. Dahil sa namatay at namatay ng hindi man lang nabigyan ng sapat na lunas. Napakaliit naman ang iyong pananampalataya. Kabilang ka na ba doon sa mga taong nagsasabing nasa kanila ang Diyos, subalit malayo ang kanilang puso? Ang nangyari sa aking asawa ay isang pagsubok
na lalo lamang nagpatibay at nagpatatag sa aking pananampalataya sa Kanya. Ang sabi nga, kumato ka at ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka at ikaw ay pagbibigyan. Kung ang mga ibon Kanyang inaalagaan, kami pa kaya? Ibon at ang tao ay magkaiba, kalaro. Kaya nga tayo binigyan ng isip ng Panginoon. Ayaw pang linangin natin, pandayin, at tuklasin ang mga bagay na sa Panginoon din ang galing. Hindi mo ba ipapadala sa paaralan ng iyong mga anak? Sapat na para sa aking mga anak ang mga ginintuang aral na nagmumula sa banal na aklat. Kalaro, ang mga anak mo ay mga babae. Ipagkakait mo ba sa kanila yung dapat nilang maranasan bilang mga ordinaryong tao? Yung pag-aasawa pa, magkaanak, makagawa ng pamilya, tulad mo. Ang ibig sabihin niyan ay bababa sila ng bayan at makikisalamuha doon sa mga taong pinipiling manatili na lamang silang namumuhay sa gitna ng kadiliman. Mga taong siyang dahilan ng pagkasira at pagkawasak ng ating daigdig. Tingnan mo na lamang ang ating mga pahayagan. Buksan mo. Ano ang iyong makikita? Nakawan, patayan. Mga kapatid, pinapatay ang sariling kapatid. Mga anak, pinapatay sariling magulang. Mga magulang, pinagahasa ang sariling anak. Yan, kalaro, ay tanda na malapit na. Hindi, nagsimula na ang mga araw para sa kanyang pagbalik, sa muli niyang pagdating, paghuhukom. Oh, darating na ang Panginoon. Gugunawin niya sa sinukob. Praise the ang araw na yun. Sapagkat pagdating ng panahon na yun, ang lahat ng tao ay magdurusa at mamamatay. Purihin ang Panginoon! Sapagkat alang-alang sa kanyang mga hinirang, Kami ay bukas at palad! bababa ang panibagong Jerusalem kasama ang kanyang mga anghel upang ibalik doon sa langit Upang sumama para sa kanyang kaharian. At doon kayo'y magpapili! Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Mayroon kang mata, ngunit bakit hindi mo makita? Mayroon kang puso, mayroon kang pakiramdam, ngunit hindi mo madama. Naging bulag ka. Hindi mo makita kung gaano ko kamahal ang iyong anak. Mahal ko si Ikang. Si Ikang. Nais ko siyang maging akin. Nais ko siyang maging asawa. Patawarin ka ng Panginoon. Hindi mo nalalaman ang ginagawa mo. Aking kaibigan. Ama ko! Ama! Bakit niyo kami iniwan? Ano kami ngayon? Mapalad ang malulungkot. Pagkat sila'y aaliwin. Mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa salita. Pagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mapagpayapa. Pagkat tatawagin silang anak ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso. Pagkat makikita nila ang Diyos.
mapalad ang mga hinuusig dahil sa katwiran. Dahil makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga taong pinatawad na dahil sa kanilang pagsuway. Ama ko! Amen. Paano na kami ngayon? Ama, ikaw ay natutulog lang. Dahil dito sa aming puso, nakatanim ang iyong alaala. Habang naghihingalo ang iyong ama, ay may binili siya sa akin. Kung sakali raw at talagang kukunin na siya ng Diyos, ako na raw ang magbabasa inyong tatlo sa bayan. At ang pinakamahalagang bagay na ipinakiusap niya sa akin ay ang sabi ng iyong ama ay, sa iyo ko lamang sabihin ikaw bilang pinakamatanda sa inyong magkakapatid. Tanya. Ano yun, Igna? Ano yung pinasasabi ni Ama? Ipinagbiling kayong tatlong magkakapatid sa akin. Lalong-lalo na ikaw, Ikang. Pinagbiling niya bago siya malagutan ng hininga. At isinumpa ko naman sa kanya na lahat ng kagustuhan niyang masusunod. Ang gusto niya ay ako ang mapangasawa mo, Ikang. Ang sabi ko naman, kung yun ang kanyang kagustuhan, iyon ang mangyayari. Kung yun man ang kagustuhan ni Ama, hayaan niyo muna ako makapag-isip-isip. Pero hanggang kailan ako, Ikang, maghihintay? Kailangan ko pa po ng panahon para maiayos ang aking sarili. Pero kung ano ang kagustuhan ni Ama, yun ang masusunod. Ha? Kung kayo na sabay-sabay na tayo na bumaba bukas, ha? Hindi bukas! Kailangan ko pang maiayos ang kalagayan ng aking mga kapatid, Igna. Hindi mo na dapat isipin yun. Itiwan niyo ako! Tungkulin ko na yun, nagawin ko yun dahil sa bilang asawa mo. Igna, wag niyo ako hawakan dyan! Anong ginagawa mo sa kapatid ko? Hayop ka! Walang iya ka ba? Hayop! Walang iya! Walang iya! Hayop ka! Tama na ka ba yan? Tigilan mo na yan! Iya pa yan! Bayan ka na mo! Walang iya! Anik, tama na! Hayop! Tama na, Anik! Kaka, nandyan pa eh. Kaka, pag hindi mo pinalis yan, ako magpapalayas dyan. Ano, Kaka?
Alis na ako. Tungkol sa nangyari kagabi, nabigla lamang ako dahil sa gusto kong matupad agad ang kagustuhan ng iyong ama para sa ating dalawa. Alam ko naman na mabibigla ka pag nalaman mo ang huling bili niya. Kaya alam ko rin na kailangan bigyan kita ng konting panahon para sa iyong sarili. Bababa ako ng bayan pero hindi ako magtatagal. Huwag ka mag-alala. Babalik din agad ako. I love you. Ito nang mga alahas mo. Hindi ko to kailangan dito sa bundok. At hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Hindi ako naniniwala na gugustuhin ni Ama na makapag-asawa ako ng isang lalaking parang matandang baboy damo na katulad mo. Huwag ka nang babalik dito. Ba't sinulin pa yung mga alahas? Alam mo namang gustong-gusto ko yun. Ano ka ba, Talia? Sinalbahin na nga tayo ng taong yan. Pahalagahan mo ba mga bagay na galing sa kanya? Alam mo namang gustong-gusto ko yun eh. Sige, kung talagang hindi ka nahihiya sa sarili mo, sige! Habulin mo, kunin mo! Dali, habulin mo! Talia! 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 Tigna! 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 Bakit, Talia? Tigna, yun yung mga binigay niyong alas kay Kakang Ikang. Pwede ho ba? Bigyan niyo na lang ho sa akin. Diba? Oh. Oo, yan nga po. Yan nga po. Pwede ho bigyan niyo na lang ho sa akin. Kasi ho, gustong-gusto ko ho yan eh. Pwede ho. Sige, sa'yo na yan. Maraming salamat po, Chigna. Gustong-gusto ko ho kasi to eh. Maraming salamat po. Chigna. Anong nangyari sa'yo, ha? Bakit ang dumi-dumi mo? Sumagot ka nga, sumagot ka! Anong nangyari sa'yo? Ano? Inabot mo ba si Joigna, ha? Inabot mo ba? Hindi! Anong ginawa niya sa'yo? May nangyari sa inyo, no? Wala! Talia, wala na tayong mga magulang.
si ama at si ina. Kaya ako na ang ama at ina ninyo ni Kakang Aning mo. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo na kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko sa'yo? Naiintindihan mo bang sinasabi ko, Talia? Sumagot ka! Naiintindihan mo ba? Sa palagay mo kaya'y... Utang na loob, Talia. Tigilan mo ng kaiiyak mo at nailibing na si Ama. Ano yun, Aning? Sa palagay mo kaya, totoo yung sinabi ni Ama na ang gusto niyang mapangasawa mo si Choigna? Bakit mo naman itanong yan? Kasi kung totoo yun, di bumaba na tayo ng bayan. Hanapin na natin si Choigna. Total, yun naman ang habilin ng Ama, di ba? O sige, bukas bababa tayo ng bayan. Kung ikaw ang magpapakasal kay Choigna, ano, papayag ka ba? Aba, papayag ako dun. Di ba yung pag-aasawa? Yun yung ikakasal ka sa simbahan, tapos nakasuot ka ng puting-puti? Aning, bukas bumaba ka ng bayan. Hanapin mo si Choigna, magpakasal ka, magpabuntis ka, at sana lahat ng mga magiging anak ninyo magmukhang bayawak. Talia, pwede ba? Tumigil ka na! Matulog ka na!
Anong ginagawa mo rito? May hinahanap akong mga tao eh. Kami lang ang mga tao rito. Kung sino man ang hinahanap mo, wala rito yon. Pero hindi ako pwede magkamali. Yun ang palatandaan ko. Yung talon na yun. Dito raw sa lugar na ito, mahanap ko sina Aning, Ikang, at Talia. Bakit mo sila hinahanap? Anong kailangan mo sa kanila? Pamangkin ako ni Choigna. Siya nagturo sa akin sa lugar na ito. Ang sabi niya... Hayop ka! Oh! Bakit? Hayop! Oh! Walang iya ka! Talia! Hayop! Hayop ka! Talia, ano ba nangyayari sa'yo? Ginahasa ako ni Choigna! Ginahasa ako ni Choigna! Hindi naman kayo dapat magalit sa akin eh. Hindi niyo ako kaaway. Kung ano man ang ginawa ni Choigna sa inyo, pinagbayaran na niya. Dahil kung galit kayo sa kanya, mas galit ako sa kanya. Patay na si Choigna. Pinatay ko siya. Simula nang namatay si Ama, inampunan niya ako. Pag-aaralin daw. Pero sa halip, ginawa niya ako alipin. Napati ang puwet niya. Ako pa nag-uugas. Naniniwala ka ba na hindi niya ako trinatong parang isang tao? Na hanggang ngayon, hindi pa ako tuli. Dahil hindi niya ako pinatulian. Anong tuli? Ayan, yung unggoy na yan. Hindi pa rin tuli yan. Alam mo ba kung anong ginawa ko, Igna? Nung patay na siya, kumuha ako ng malaking bato. Ibilagsak ko sa mukha niya. Paulit-ulit yung ginawa yun. Yung mga mata niya. Dinukot ko. Pati yung kanyang bituka. Dinukot ko rin at pinakain sa mga bayawak. Ngayon, gusto mo pa bang marinig ang iba pang ginawa ko kay Igna? Tipi-tipi-tin, tipi-tipi-tin, tipi-tipi-tin. Kapag di mo kinausap yan, ako ang kakausap dyan. Napakabastos pa niya. Biruin mo, naliligo siya, hindi man lang nagsabi sa atin. Hubad pa at wala sa lawal. Loko-loko nga talaga yun eh. Sige ka, pag hindi ka lumabas, akong lalabas at tatagayin ko yon. Di ba nakapatay na yun? Ano kung nakapatay siya? Kaya rin naman natin gawin yun. Di ikaw na lumabas, bilis na, sabihin mo na. Sige na nga, pero... Anong sasabihin ko sa kanya? Sabihin mo sa kanya, bakit siya naliligo? Hindi man lang siya nagsabi sa atin. At nakubot-ubad pa. Sige na. Bilis na. Alam mo, pumapayag kami na maligo ka dyan ng walang pasabi. Pero hindi kami pumapayag na maligo ka dyan ng walang salawal. Ano bang masama ng maligo ng walang salawal? Ang sabi nga sa akin ni Igna, nung araw daw na nagpupunta siya rito, kung maligo rin kayo, walang mga salawal.
Eh, puro naman kami mga babae ah. Anong masama ron? Ay! Bastos! Halika na. La 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 la.
Alam mo, nung una kaming dali ni Ama sa bundok, yan naging bahay namin. Inayos mo pala. Ang ganda-ganda. Nagustuhan mo pala. Halika, tignan mo ang loob. Halika na, huwag ka na mahiya. Halika na, para makita mo ang loob. Ay, ang ganda! Pwede mo ba akong turuan mga bayo? Aba, oo. Gusto mo? Oh, bakit mo tinatakpan yan? Eh, tinitingnan mo kasi. Bakit? Masama bang tignan yan? Hindi. Eh kung hawakan ko. Eh, ba't mo naman nahawakan? Sabi mo, titingnan mo lang. Bakit? Magagalit ka ba kung hahawakan ko? Hindi rin. Talia! Talia! Talia? Si Kakang Ikang. Talia? Ikang! Ikang! Hinahanap ko ang kapatid ko eh. Hindi mo ba siya nakikita rito? Hindi. Sa akala ninyo, gaano kabigat na parusa ang igagawad sa sinumang humamak sa anak ng Diyos? Magpawalang halaga sa dugo ng tipan na nagpakabanal sa kanya at humamak sa espiritu ng biyaya. Pagkat kilala natin ang nagsalita, ako ang maghihiganti, ako ang maniningil. Sinabi pa rin niya, ang Panginoon ang hahatol. Kaka. Ayoko nang marinig ang anumang sasabihin mo sa akin, Talia. Eh, Kaka. Huwag ka nang magsalita! Ayoko nang makinig sa'yo! Aning, ituloy mo ang pagbabasa. Aning, ang sabi ko, ituloy mo ang pagbabasa mo. Kaka, sana tinanong mo muna si Talia kung bakit siya ginabi sa pag-uwi bago ka nagalit sa kanya. Sinabi ko nang ituloy mo na ang pagbabasa mo eh. Kung minsan, hayagan kayong hinahamak at inuusig. Kung minsan naman ay nagbabata kayong kasama ng mga taong dumaranas ng gayon ding kahirapan.
Aning alam kong pareho ang iniisip nating dalawa. Kung bakit ginabi sa pag-uwi yang si Talia. Kaya't makinig ka na lamang sa sasabihin ko sa'yo. Bakit ba, Kaka? Ano bang iniisip mo tungkol kay Talia? Basta't bantayan mong mabuti yang si Talia. At sabihin mo sa akin kung nakikipagkita siya sa lalaking yun. Eh, Kaka, baka Basta't sundin mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Ano niluluto mo? Gabing-gabi na. Alam ba ng mga kakamo nagpunta ka dito? Si Kaka. Nasaan na ang kapatid ko? Sino? Si Talia. Wala siya sa aming bahay. At wala siyang ibang pupuntahan kundi dito. Nasaan ba siya? Ano bang ginawa mo sa kanya? Wala siya rito. Ano bang gusto mo isagot ko? At saka bakit ka ba dito gumawa ng bahay? Pwede ka naman gumawa dun sa mas malayo-layo dito ah. Puro babae kayo rito. Baka kailangan nyo ng isang lalaking makakatulong sa inyo. Hindi namin kailangan ng tao dito sa aming lugar. Ang gusto namin ay ang umalis ka na dito. Narito ko. Dahil may pinatay akong isang taong may pagkakasala sa inyo. Ayaw nyo ba ng isang lalaking magtatanggol sa inyo? Hindi namin kailangan ng tagapagtanggol na kriminal. Naging kriminal ako dahil kay Igna.
na isang taong walang karapatang mabuhay sa mundong ito. Sa aming pananampalataya, ay walang karapatang pumatay ang tao ng kanyang kapwa-tao. Kahit na siya lumapastangan sa inyong kapatid. Bakit? Iniutos ba namin sa'yo na gawin mo yon? Kahit na. Hindi mo ba tataruin na isang utang na loob yun? Hindi kami pwedeng tumanaw ng utang na loob sa isang kriminal. Ano? Ano sinabi mo? Hindi kami maaaring tumanaw ng utang na loob sa isang kriminal! Bastos! Walang iya! Kriminal! Isaac. 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 Isaac.
Tumigil ka, Aning! Ang ikinikilos mo hindi tulad ng isang Kristiyano kundi isang babaeng masama!
Ikaw ay anak ng Diyos. Gamitin mo ang iyong katawan, hindi sapitan ng laman. Gamitin mo ang iyong katawan nang nakalulugod sa Kanya. Ang sabi mo, ikaw ang kapalit ni Ama. Ngunit hindi mo ginagawa ang iyong sinasabi. Anong tawag mo sa isang babaeng pumasok sa kubo ng isang lalaki upang tuksohin at gawin ang dapat na ginagawa lamang ng mag-asawa? Tama ang sinabi ni Ama. Anumang sabihin mo sa dilim ay maririnig sa liwanag. At anumang ibulong mo sa mga silid ay pagsisigawan. Tumigil ka, Ikang! Napakalandi mong babae ka. Tayo na't umuwi. Halika na! Ayoko! Sige, saktan mo ako. Walang iya ka. Akala mo, hindi namin alam ni Talia na doon ka natulog sa kubo ni Isaac kagabi? Matakot ka kay Ama! Ikaw ang matakot kay Ama! Simula't simula pa sa ating magkakapatid, ikaw na ang hindi marunong magbigay! Tumigil ka! Tumigil ka! Hayop ka! Tumigil ka! Tumigil! Walang iya ka! Hayop! Kaya tama na naman! Malanding ka! Walang iya ka! Malandi! Gam, Aling! Hayop! Tama na! Tama na! Kay Isaac na ako titira! Sa'yo na ako titira, Isaac! Hindi na ako uwi na bahay! Wala na akong pakialam sa'yo! Kung gusto mong umalis, umalis kang mag-isa mo! Dito ako maninirahan sa bundok, walang yaka! Pero kaka, hindi mo naman kailangan umalis dito ah. Kung may kasalanan ka man o wala, humingi ka na lang ng tawad sa kanya. Siya naman nakakatandang kapatid natin dito. Talia, wala na makakapigil sa akin. May nagpapalaya sa akin dito. Kaya lalayas ako! Pero kaka, gusto mo ako na lang Hindi mo magsasabi. pwede. Hindi mo ba ako maintindihan? Umalis ka na! Huwag mo na akong pakailaman! Pwede ba? Umalis ka na! Bilis! Kaka, hindi mo mapipigilan si Kakang Aning. Hindi naman niya kailangan umalis ah. Kaka, nakikiusap ako sa'yo. Pigilan mo naman si Kakang Aning. Kung nabubuhay na si Ama, hindi niya ko gusto yung magkaganito tayo. Gusto ko nang mamatay. Ayoko mangyari to. Talia, alam niya ba ang lahat ng nangyayari dito? At bilang nakakatandang kapatid, ay hindi siya dapat magtanim ng galit sa nakakabata sa kanya. At siya ang dapat na magpatupad ng lahat ng mga salitang itinuro ni Ama na galing sa panlalaklat. Itinuro sa atin ni Ama at tinanggap natin ang pinakamahalagang aral mula sa langit. Tayo'y mga anak ng Diyos. Binusog tayo sa mga aral ni Ama. At di sa panaginip ay hindi ko inaasahang hindi mo ako igagalang. Bakit? Ikaw lang ba ang nasaktan? Ha? Magmula na maging tao ako, kahit kailan ay hindi ako nasampal ng kahit sino. Mula pa sa aking kadugo! Kung hindi man ako nakapagpigil kanina ay dahil ngayon lang nangyari sa atin ito. Oo, tama ka. Ipinag-utos sa atin na dapat ay mabuhay tayo sa kanyang salita. At hindi ka panisiyahan. Pinagsisigawan mo ako at pinalaya sa harap ng ibang tao na mas masahol pa sa isang hayop! Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ang binulag ng Diyos na daigdig na ito! Ikaw o ako! Tayong lahat ay haharap sa hukuman. At ayon din sa banal na aklat, ang tao ay may kahinaan. Marunong masaktan, marunong magkasala. At ako ay tao. May karapatan akong magalit. At pigilin ang ikinikilos ng aking kapatid kung alam kong ito hindi tama.
na ako titira sa'yo, Isa. Alam ba ito ni Ikang? Oo. Sinabi ko na sa kanya yon. Ikaw ang nag-umpisa ng pag-aaway namin ni Kaikang. Kaya ikaw lang ang makakalutas nun. Malamig dito sa bundok, Isak. Kailangan ko ng init ng iyong katawan. At kailangan mo rin ng sakin. Ikang! Ikang! Ikang, sandali! Ikang! Ikang, alam ko naman ayaw mo akong kausapin eh. Pero hindi ko naman kasalanan yung pagtira ni Aning sa bahay. Kaya pala diba, pag alis niya, ikaw lang maging asawa ko at bababa tayo ng bayan. Ikang! Isak! Naglaga ako ng saging, oh. Pinalamig ko na. Alam kong gutom na gutom ka pag uwi mo, eh. Sige na, kainin mo na. Ayoko. Ha? Ayoko. Sige na, kainin mo na, oh. Sinabi na ayoko eh! Bakit ka ba ganyan? Ha? Lahat ng nakita kong ginawa ng ina ko para sa ama ko, ay ginawa ko na para sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Ang ina at ama mo ay mag-asawa. Eh tayo, hindi naman tayo mag-asawa. Anong hindi mag-asawa? Hindi pa ba tayo mag-asawa? Ha? Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit ako narito? Ikaw ang nagpilit na tumira dito. Hindi ko naman kagustuhan yun ah. Si Ikang ang gusto ko, hindi ikaw. Minahal kita. Walang iya ka! Walang iya ka! Hayop ka! Para kang mailap na hayop na dapat patayin at hulihin! Hindi ka dapat nabuhay!
baba ng bayan para manirahan. Ikang, hindi ka magsisisi kung ako ang mapapangasawa mo. Kay rami ng alam, ngunit walang kamalay-malay. Dahil sa pagnanais ang lahat ay inaalay. Langit at lupa ngayon'y magkasama sa puso ng kabundukan. Sa ikapitong araw ng paglikha, habang ang Diyos ay namamahinga, Birhen at Anghel di makaalpas sa bitag ng pag-ibig. Siguro to. Oh, tikman mo. Ha? Sige na. Ayoko. Isa lang. Ayoko. Tikman mo nga kung masarap. Niluto ko nga to para sa'yo. Sige na. Sige. Isa lang. Mainit. Oh. Kakagat? Wait lang. Isa lang. Ano ka ba? Kaka, parang hindi natin kayang hilahin yung lubid na gagamitin natin para sa bitag. At saka ano bang uhulihin natin? Napakalaki naman yata ang bitag nun para sa baboy damo. May kinwento si Ama. Balang araw ay may baboy damo na gagala dito sa gubat. Gusto kong hulihin ang malaking baboy damong yon. Hihintayin ko siya. Papatayin ko siya. Tipi-tipitin, tipitin. Tipi-tipitin, tipitin. Tipi-tipitin, tipitin. Isak! Tipi-tipitin, tipitin. Tipi-tipitin, tipitin. Isak! Ayoko na maririnig yan, ha? Ikang? 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 Anong nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Parating na nga kasi masikmura ako eh. Kailan pa? Mag-iisang linggo na. Ikang? Magiging ama na ako. Ikang, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Isaac. Magiging ama na ako.
Isa ka na nangyayari sa'yo. Kanina ka pa hindi nagsasalita ah. Ikang susuko ko. Bababa tayo ng bayan. Sasama ka sa akin. At doon hihintayin natin kung anong para sa atin. Ngayong magkakaanak na tayo, gusto kong maging maganda ang ating kinabukasan. Susuko ako. Hindi ako makakapayag na ganito na lamang ang ating kalagayan. Gusto kong pagbayaran ng ang mga kasalanan na nagawa ko. At sa ganito ring paraan, magiging matahimik ang ating buhay sa habang panahon. Hindi, Isaac. Hindi tayo aalis dito. Papaano kung makulong ka? Anong gagawin ko? Manganganak sa bayan habang nasa bilangguan ka naman? Ikaw mahal kita. Ito'y para sa atin. Doon ay sigurado akong ligtas ka. Maraming doktor na titingin sa'yo. Sa ngayon, yun lamang ang mahalaga sa akin. Gagawin natin sa napakalaking bitag na yun. Napakalaki naman yata para sa baboy daw mo. Hay nako, tumigil ka na dyan sa kakadaldal. Maghugas ka na ng bigas at magsaing ka na. Kaka, paano naman ako maghugas ng bigas? Tingnan mo, nagkasugat-sugat na ang mga kamay ko sa kahihila ng lubid na yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin tapos. Aba, Talia! Bakit parang marunong ka na yatang mga tuwiran sa akin, ha? Kaka, dati na naman tayong gumagawa ng bitag, pero di ganun kalaki. Talia? Kakangikang! Kakanganing! Nagising kakangikang, oh! Kaka, kumusta ka na? Kumusta na kayong dalawa? Siyempre, magmula nung mawala ka, nalungkot kaming dalawa dito. Ang tagal mo rin hindi pumunta rito, ah. Bababa na kami ni Isaac sa bayan. Kailan? Alam mo kasi, Talia, buntis na ako eh. Sabi sa akin ni Isaac na delikado daw ang mga anak dito sa bundok. Kaya nga ako pumunta rito para sabihin sa inyo na magkakahiwa-hiwalay na tayo. Hindi ko naman alam kung saan ninyo ako masusundan. Kung bababa man kayo sa bayan. Wala kaming tsak na pupuntahan. Alam mo naman si Isaac nagtatago. Pagkat kilala natin ang nagsasalita, ako ang maghihiganti. Ako ang maniningil. At sinabi pa rin niya, ang Panginoon ang hahatol sa kanyang bayan. Kakilakilabot ang mahuhulog sa mga kamay ng Diyos na buhay!
Yan ang si Satanas! Mula sa lahi ng demonyo, ang dugo ng iyong anak! Dahil kay Isaac, ay naging mahalay tayo. Pati dahil ba tungkol sa katotohanan ay nilabastangan na natin. Dahil sa kasakiman sa laman, Ama ko! Ang bundok na ito na ginawa mong banal. Ngayon, ay pinamumunuan na ng mga demonyo. Si Joigna, si Zack, ay nagmula sa iisang lahi. Lahi na nagmula sa ilalim ng lupa. Ama, kaming mga ginawa niyong banal. Ngayon ay makasalanan. At ang kubo ni Isaac, yun ang naging libigan ng aming masasamang kaluluwa. Ama ko! Magbalik ka, Ama ko! Magbalik ang iyong kaluluwa! Sumpayin mo kami makasalanan! Sumpayin mo! Sumpayin mo! Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Mukhang malalim ang Ikang, luto na ba yung mga pagkain babaunin natin sa paglakad? Malapit na to, sandali na lang. Isaac, saan ka pupunta? Nawawala ang kabayo eh. Hanapin ko lang dito sa may libis. Isaac, mag-iingat ka dyan! May ginawang malaking bitag sila Talia at Aning. Bitag? Bitag? Baboy damo? Kabayo? Si Isaac!
sinasabi ni Ama! Yung baboy na mong yan! Yan ang lalaki si Isaac! Kaya hanggat hindi natin nabibitag si Isaac sa panimong na ginawa natin, ay hindi tayo magkakaroon ng katahimikan! Hindi ako ang parurusahan, kundi ikaw! Hindi nakabili ni Ama. Ang turo ni Ama ay pumuhay at hindi pumatay! Hindi! Isa siyang sugod ni Satanas kung mandurugin ang mga banal na katulad natin! Yan ang kanilang gawain simula pa na nagkain ng daigdig sapagkat gusto nilang higitan ang kapangyarihan ng langit! Yan ang halugkot ng langit! Ang bitag sa baboy na mo! Ang kanyang kamatayan! Aning! Anong ginawa mo sa kabayo? Nasaan ang kabayo ni Isaac? At ang malaking bitag na narinig kong pinag-uusapan ninyo ni Talia? Para ba sa kabayo ni Isaac ang bitag na yun o para kay Isaac? Ang bitag na yun ay para kay Isaac dahil siya ang sinasabi ni Ama ng baboy na mo na dadating sa ating lugar! Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kabayo at ang bitag. Halika na, samahan mo na ako. Ituro mo sa akin! Ituro mo na sa akin! Halika na! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Matagal ko na pinalimutan ang kapatid kita! Magmula pa nang iwan mo kami ni Talia, ay wala ka ng karapat-dapat kailan sa aming magkapatid! Lumayas ka! Iwanan mo na kami! Bitiwan mo yung kita! Bakit mo kito-ato, ha? Gusto mo akong patayin? Sige! Ituloy mo kung gusto mo maging mamamatay tao! Patayin mo ako! Ani, tungkulin natin ang sumampalataya sa kanya lamang, hindi paglilingkod ang pumatay! Bakit mo ginawa sa akin to? Patayin mo Sinaktan ako! mo ako, ikaw! Bakit? Ginagawa mo sa akin ito! Patayin mo ako! Sinaktan mo ako! Ginagawa mo sa akin ito! Hindi kanya pinalayas sa sinabi niya. Ikaw ang mahal niya. Titiisin ko ang lahat dahil mahal kita, Ani. Pero anong magagawa ko? Ako ang pinili niya. Buhay ko! Ginagawa sa akin ito! Hindi! Sa ikapitong araw ng paglikha, habang ang Diyos ay namamahinga, may naganap, lihim na tagpo sa puso ng kabundukan. Sino ang magsasabi kung ano ang tama, kung ano ang mali? Higpi at halakhak, maalingaw-ngaw sa puso ng bundok. Ganap na ang lahat, lipas na ang sandali. Tapos na ang tagpong, ngunit di
pa nahuhuli. Awit ng birhen, panata ng anghel, sa puso ng bundok. May isang ama, may dalagang tatlo, sa kapusukan ng mundo'y inilayo. O mga birhen, o mga anghel, sa puso ng bundok. Tahimik ang buhay sa munting paraiso, hanggang sa pagdating ng isang uhaw na puso. Yakap at halik ang kanyang hatid sa puso ng kabundukan. Init ng laman at damdamin ay napukaw. Langit at lupang pinag-isa ay nagunaw. Birhen at anghel nagpupumiglas sa bitag ng pag-ibig. Lipas na ang sandali, tapos na ang tagpo, ngunit di pa nahuhuli. Hikbi at halakhak, umaalingaw-ngaw sa ikapitong araw ng paglikha. Habang ang Diyos ay namamahinga, awit ng birhen, panata ng anghel, sa puso ng bundok.